Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag. Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aki pakamtan, ikaw ang aming Diyos at tapat na tunay. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas ako ay iligpit. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo ng kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli, mga kapanalig. Narito naman po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Siyempre, puno pa rin kayo ng pag-ibig, sana, at pag-asa sa ating Panginoon. Sa araw na ito po, ang Miyerkules sa 3 linggo ng Kwaresma. Panahon ng Kwaresma. At dito po sa mabuting balita, sinasabi ho na yung nanay ng 2 ng kanyang anak na si Jaime at saka si Juan, no? James and John, ay sinabihan po, kinalabit ang ating Panginoon at sabi niya, Panginoon, narito ang 2 kong anak, iutos mong maupo ang isa sa iyong kanan at ang isa naman sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Sinabi ni Jesus, hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Hindi niyo alam
ang inyong hinihingi. James and John. Okay. Marami ho na nais natin magkaroon ng kapangyarihan at karangalan. Nais natin, of course, na kapag ang isang politiko ay nanalo, tayo ay nasa kaliwa o nasa kanan niya. Kung hindi man, mai-appoint natin sa mga mararangyang, makapangyarihang mga kabinete. Ayan po ang nangyayari. Karangalan, kapangyarihan sa mundo, sa pananaw ng mundo. Iba naman po ang pananaw ng ating Panginoon. Kaya tinanong niya, kaya niyo ba? Alam niyo ba ang dapat gawin ng isang tao na nais magkaroon ng karangalan at kapangyarihan? Ay sabi naman ni Juan at saka ni Jaime, sabi niya, "Oo, Panginoon, kaya namin." Pero sabi ng Panginoon, ngayon, ang inyong dapat gawin ay ganito. Handa kayo na kayo'y maaaring magkaroon ng paghihirap. At maaari din na kayo ay mamamatay dahil sa iyong paniniwala, dahil sa iyong pananampalataya. Ito ang daan upang kayo ay maging tapat na mga anak ng Diyos. Ang karangalan at kapangyarihan ay naipapakita po sa pagtulong sa kapwa. At hindi sa para bagang ikaw ngayon ay nako naging famous dahil naging pilantropo ka. Marami kang tinulungan at bibigyan ka ng mga awards. Kapag ito po ang naging pananaw ng ating buhay, natanggap mo na yung gantimpala, binigyan ka na ng award eh. Binigyan ka na ng para baga na title and so on. Ang Panginoon ay hindi magbibigay sa inyo. Remember na ang mga ari ay nakalimutan ka ng tao. Pero tingnan niyo po yung mga santo. Sila, sa simula, ay para bagang tinutuya. Hindi maunawaan ng tao kung bakit ginagawa ito ng mga santo. Ang pinakamagandang halimbawa ho ay si Therese of the Child Jesus. Simple ang kanyang pamumuhay. Nang sila'y mamatay, hindi malaman kung anong sasabihin, yung tinatawag na, what are you going to, yung mga eulogy. Ano bang ginawa ni Saint Therese of the Child Jesus? Nandoon lang siya po sa loob ng kumbento. Okay? Simple ang buhay. Naglilinis, nagdadasal, para bagang very regular, very simple life. Okay? Kaya nga siya po ay, ay yung patron ng little way, mga maliliit na daan. Ganon din tayo pala. Okay? Ang ating karangalan at kapangyarihan ay hindi yung pananaw ng mundo, kundi pananaw ng ating Panginoong Hesus. Na tayo ay mamuhay ng buong buo ang pananampalataya sa anumang napakaliit na ating ginagawa. No matter how simple it is, washing your clothes, cleaning the house, pag-aalaga sa inyong mga anak, no? These are the ways that the Lord is asking. He is not asking that you become famous, that you become, well-known. Maybe you will be, like Mother Teresa. But Mother Teresa of Calcutta became famous because of the work that she has done. Inalagaan niya yung mga may sakit na tinatapon ng lipunan. At naawa ang mother na ito na magiging santa na ho. Dahil nga, siya'y tumulong. Hindi po upang maging Nobel Prize winner, hindi. Tumulong siya dahil nakita niya sa mukha ng mga may sakit, ng mga itinapon ng lipunan, ang mukha ni Jesus. Tayo rin ba?
tuwing tayo ay tumutulong sa mga maralita, sa mga mahihirap, kahit na po sa isang mayaman, dahil mayroon pa rin po yan. Baka lonely na siya ay malungkot na malungkot, sad. Hindi siya happy sa kanyang pamumuhay. Kapag tayo'y tumulong sa kanila, dahil nakikita natin ang mukha ni Jesus sa ating kapatid, then we become truly the daughter, the son of God. Makamundo man ang hinihingi ng tao, maaari na ang hihinging ito ay nagbabago, transform. We transform yung hinihingi nating makamundo. Sa halip, humihingi na po tayo, yung mundo ay mabago. Humihingi na tayo na magkaroon ng kapayapaan sa ating mundo. Humihingi na tayo na ang pamilya ay magkaisa. Hindi lamang sa akin, kundi sa buong lipunan. At handa rin tayo na ibuwis, ialay ang ating buhay sa Diyos. Ito po ang magpapalaya sa atin. We become free precisely because we no longer think, we no longer do only for ourselves, for selfish reason. Tayo ngayon ay naglilingkod, nagmamahal, nagbibigay ng sarili sa ating kapwa. Mga kapanalig, sana din maglingkod tayo gaya ng paglingkod ni Jesus sa ating lahat. We too become co-redeemers. Tayo'y kasama na ngayon upang baguhin, transform the world according to God's plan. Amen. Did you know what the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time? I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth